Hindi pa man pumirma si LeBron James pero tila hawak na niya ang kapalaran ng buong NBA offseason. Habang tahimik ang The King, maraming teams at superstar ang tila hindi makagalaw. Isang desisyon lang ang inihintay ng buong liga. At ang kapalarang iyon, maaaring sunod-sunod na rin gumalaw ang pinakamalalaking pangalan sa NBA. Hindi lang basta usapin kung saan maglalaro si LeBron James sa sunod na season. Ang tunay na kwento ay kung paano naapektuhan ang plano ng iba't ibang NBA teams habang wala pa siyang pinal na desisyon. Sa modernong NBA, napakahalaga ng salary cap at roster flexibility. Kapag target ng isang kupunan ng isang superstar, madalas nilang ipinagpapaliban ang ibang malalaking galaw para siguraduhin may sapat silang espasyo sa payroll. Kaya naman patuloy ang mga ulat na may ilang contenders na naghihintay muna bago kumpletuhin ang kanilang lineup. At hindi lang mga kupunan ang apektado. May ilang veteranong free agents na mas gustong hintayin munang luminaw ang market bago pumirma. Karaniwang itong nangyayari sa NBA dahil kapag lumipat ang isang franchise player, nagbabago rin ang pangailangan ng ibang kupunan. May mga teams na biglang mangangailangan ng scorer, playmaker, or veteran leader, habang ang iba naman ay maaaring umatras sa paghabol sa isang free agent. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng maraming analyst na domino effect ang ganitong sitwasyon. Isang malaking pirma lang ang maaaring magsimula ng sunod-sunod na trades, signings at roster changes sa buong liga. Sa kasaysayan ng NBA, ilang beses na nating nakita ito. Kapag may superstar na lumilipat ng kupunan, kadalasang sumusunod ang iba pang malalaking pangalan dahil nagbabago ang balanse ng kompetisyon at ang tsansa ng bawat team na makipaglaban para sa kampyonato. Bukod sa basketball, malaki rin ang epekto nito sa negosyo ng NBA. Kapag alam na ng liga kung saan maglalaro si LeBron, mas madali na lang planuhin ang mga marquee games tulad ng opening night, Christmas Day at iba pang nationally televised matchups. Isa pa rin siya sa pinakamalaking dahilan ng TV ratings, ticket sales, merchandise sales at global attention ng liga. Hindi rin lihim na ang mga broadcast partners ay gustong mailagay ang pinakamalalaking bituin sa mga primetime games dahil ito ang karaniwang may pinakamataas na viewership. Kaya bawat update tungkol kay LeBron ay agad na nagiging headline sa buong basketball world. Kaya hindi katakatakang halos bawat NBA insider ay nakatutok sa kanyang susunod na hakbang. Hindi lang ito tungkol sa isang player. Ito ay tungkol sa direksyon ng buong off-season at kung paano mababago ang lakas ng iba't ibang championship contenders. Ngayon, kayo naman mga Karimline, saan nyo gustong makita si LeBron James? Mas bagay ba siya sa isang championship contender? O mas maganda kung bumalik siya sa kupunang may espesyal na koneksyon sa kanyang karir? I-comment nyo yan at babasahin natin isa-isa.